Kapin muna natin ang isa sa ating trio tagapayo, Dr. Camille. Thank you, Mama Carl. Okay, magandang araw po. Unang-una, no, kung napapansin nyo dito, yung sinasabi nga na talamak sa pagsusugal, talamak sa pag-inom ng alak, ito ay isang uri ng tinatawag nating impulse control disorder. Ibig sabihin, pag ano yung naisip niya, gagawin niya tuloy-tuloy. So, yung ginagawa niyang pagsusugal, hindi na niya kayang itigil yun. Una yung tinatawag nating biological cause, yung ating utak, meron niyang mga neurotransmitters na tinatawag yung dopamine, serotonin. Yan mga good feeling. Pag nirelease yun at yun ay sobra-sobra, feeling niya masyado na siyang masaya. Kaya pag nawala yung saya na yon at hindi natuloy, lalo siyang manginginig. Magkakaroon ng tinatawag nating anxiety. Magiging balisa siya dahil kasi hindi natuloy yung pagiging masaya niya. So gagawa siya ng paraan para magtuloy-tuloy yung kasiyahan kasi sumobra nga yung release sa utak niya nung serotonin at saka nung dopamine. So ano mangyayari ngayon? Di syempre, kailangan, di ba? Kailangan ko ng pera, hihingi ako ng pera. Pag hindi ako nakahingi ng pera, nanakawin ko na lang. Tapos, pag hindi nagawa yon, eto na, from anxiety, yung sinasabi natin pagkabalisa, pwede yung umabot na magkakaroon siya ng depression. So, ano ang mangyayari? Yung depression niya, hindi siya syempre iiyak. Yung mga alam nating umiiyak na depression, hindi. Magagalit siya. Magiging irritable siya. Gagantihan niya at gagantihan yung mga tao na sa tingin niya na pwede niyang kayang-kayanin. So, yung mga ganitong klaseng manipulative behavior yan, napakahirap talaga ng treatment yan. Yung sinasabi nyo kaninang rehab, oo, pwede yan. Pero sila yung mga tipo ng tao na pag pinasok nyo sa mga rehabilitation centers, mamumuno yan ng kaguluhan. Mamumuno talaga ng kaguluhan yan. Gagawa ng gulo yan para sa ganon yung mga tao dun sa loob magkagulo, makakatakas yan, uulit at uulit lang yan. So anong ginagawa pagdating sa ganyang pagkakataon? Jose, kung talagang gusto mo magbago, hindi mo kailangan ng ang lola mo at saka ang tsuhin mo dyan. 25 years old ka na. Gusto mong pumunta sa probinsya, gawin mo mag-isa yun. Hindi mo kinakailangan na ibang tao para gawin yung mga gusto mong pagbabago sa sarili. Kasi ikaw yung may katawan, hindi sila. So sana maintindihan mong maigi. Pwede kong explain pa sa'yo kung ano yung bakit nagkakaganyan na yung personality mo. Pero siguro gusto ko pa rin makita yung ideya na kasi sinabi mo, nagkaganyan lang ikaw nung hiniwalayan ka ng asawa mo. So lumalabas na ang umpisa kung bakit ka nagkaganyan is depression. Feeling mo ba walang nagmamahal sa'yo? Buti nga, nagkaroon ng pagkakataon na inaruga ka nung namatay yung mga magulang mo, nailipat ka sa mga kaanak mo. Yung ibang tao, pag namatayan ng mga magulang, orphan, nakikita mo sa kalip, pero anong ginagawa? Gumagawa ng paraan para mabuhay. Sana maisip mo yun. Kasi mahirap talagang gawin. Pero kung uumpisahan mo, malaking bagay yun na talagang ikatutuwa siguro ng mga taong nagmamahal sa'yo na hindi mo alam na talagang minamahal ka. Kasi ang tingin mo, hindi ka kahit kailan minahal ng mga taong nagmamahal.